Layuning matugunan ng Department of Science and Technology ang panganib na dulot ng pagbabago ng klima sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Dr. Rosela Angelica Gorospe, Provincial Director ng Quirino Provincial Science and Technology Office, isa sa paraan ng DOST sa paglaban sa panganib ng climate change sa mga pananim ay ang action-based program na Project Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o Project Saray. Layunin nitong maibsan ng posibleng hindi magandang epekto ng pagbabago ng klima sa mga pananim sa pamamagitan ng satellite remote sensing, crop modeling at weather prediction na magagamit upang mabigyang gabay ang mga magsasaka sa panahon ng pagtatanim ng angkop sa kanilang lugar. Isa sa ginagawa ng proyektong ito ay ang aralin ng bawat produkto kabilang na ang mga sakit na kadalasan at maaaring dumapos sa mga ito na makatutulong upang makagawa ng panlaban para sa mga ito. Isa po siya national project ngayon, nakaka-deploy lang po. And we would want it to, of course, assist yung ating mga farmers in times of disasters. So, meron pong dinevelop din po ng mga climate resilient crops yung ating Project Saray. So, and I know meron din po tayo yung mga nabigyan din po ng tinatawag na Karajinan Plant Growth Promoter, yung foliar fertilizer na dinevelop din naman po ng PNRI or ng Philippine Nuclear Research Institute, na dineploy naman po ng DOST CARD or the Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources, in which tinutulungan po ito ang ating mga farmers na mag-increase ng kanilang output o yung yield. Na kapag ina-expect mo na sa isang hektar ay meron lamang po kayong 100 na advance na yield, ay mag-increase po siya ng up to 30%. So magiging 130 advance po ang yield po niya. Kapag yun po ang gagamitin po niya na fertilizer. Sa pamamagitan ng Project Saray, inaasahan na maliban sa proteksyon sa mga produktong agrikultura laban sa pagbabago ng klima, mas mapapataas pa ang ani at kita ng mga magsasaka. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News.